magandang tanghali po sa inyo lahat. Isang maulan na Biyernes, Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta po kayo mga kapatid? I hope that everybody's doing well and everybody's doing fine. Welcome to your favorite noontime show. This is The Baptist Lunch. At magandang tanghali po sa aming mahal na pastor. Welcome back to the Philippines. At welcome back sa inyo pong lupang sinilangan. At ganito ang panahon sa amin. Kaya welcome back, Pastor Hill. And of course, ay magandang tanghali po sa inyo, Pastor, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch. At muli po tayo nagbabalik dito po sa ating pinakapaboritong programa tuwing tanghali ng Biyernes. Malamig ang panahon, pero papainitin natin sa pamamagitan ng topic natin. Ano po? Kaya sa lahat ng mga nasa bahay lamang, maigi na, pumarya na lang kayo. No, wag na lumabas. Kung wala namang importante na, kumbaga sabi nga natin, kung wala namang mahalagang importante, ay wag na lumabas ng tahanan. It is much safer than to stay in your houses than to go out and ano man ang pwede ninyong gawin. Delikado, medyo may hangin, pabugso-bugso ang ating panahon. At praying at in behalf of the church ay pinapanalangin po natin ang ating mga kapatiran, not just only here in Metro Manila but also doon sa mga nasa probinsya. Katulad po, let's continue to pray for the mission churches natin, mga kapatid. Alam nyo, noong nakaraan, nag-send ng video si Pastor RJ, talagang yung kalahati nung kanilang parang parking lot. Hindi naman kalahati, I think that's 1/4 of their parking lot ay talagang na tawag nito na landslide, no? At and of course ay yung iba pa po nating kapatiran. Please pray for the mission church natin sa La Union po, sa Poro Point at sa Rosario, kay Sir Roland at kay Sir Jao, no? Ayon kaninang 3:00 ng madaling araw, kausap ko si Sir Jao, ay signal number 4 sa kanila. So nasa kanila ang alam ko bagyong Emong ito at meron pang Krosa, bagyong Krosa na paparating. So dalawa pa ito. Oo, i-welcome na natin si Sir Rudy at si Sir Noel kasi kinakausap ko na sila Yeah. Oo, dalawa pa ito, sir. Bagyong Krosa at saka bagyong Emong sa ngayon. Tapos meron pang bagyong Krosa. Kaya continue to pray at ayon kay Sir Jao nandoon sa kanila ang bagyo na yon. Ayon din sa kanya ay yung barangay ay doon kay Sir Roland ay nakiusap kung pwedeng gawing evacuation center yung kanilang church. Dahil siguro ganun katindi ang damage siguro. So kanina nag-send ng video si Sir Jao, baha yung main road and pero sa biyaya ng Panginoon, mamaya ay iikutin niya daw yung mga miyembro at nakakamustahin niya. So continue to pray, no? At ganoon din dito po sa atin, no, sa Maynila. At alam ko yung ibang mga iskinita, ibang mga barangay ay baha. Wag nang sumulong sa baha. Tandaan nyo po, pag kayo ay masyadong nagpaka-superhero, ay wala kayong magagawa kapag may nagkasakit kayo, no? Mas lalo lang matitenga ang mga gawain. Kaya ang pinakamagandang gawin nila, Sir Noel, Sir Rudy, is to sit back, relax, and enjoy watching The Baptist Lunch. Yan. Kaya magandang tanghali po again sa inyong lahat, sa aking area, Southeast Family. At ang mga tatay dyan, makinig po tayo na maigi. Sir Andy, pasa nyo na yung link. Ano po? At ganun din sa mga nanay na sumusubaybay sa aming area. Shoutout sa inyo, young people. Shoutout din sa inyo. And of course, sa aking mahal na asawa, Mami Shobe and Baby LG, shoutout sa inyo. And syempre, bago ko ipasa ang greetings sa aking mga kasama, happy birthday, Sergeant! At Sergeant Simeon. Report! Yan. At mamaya report ka kay Lolo Bugs. Hingi mo yung monthly salary mo. May bonus pang kasama yan. May differential yan. Happy birthday sa iyo, Sergeant. Yan. At birthday po ngayon ni Simeon,
yung panglimang anak ni Kuya Conrad. Oy, Ha? akala ko Tama tatlo ba? lang yan. Tatlo lang ba? Sorry. Talaga. Sorry. Happy birthday, Simeon. Sir Noel! Amen. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa atin, sa lahat po ng masugid na taga-subaybay po ng programang ito, sa iba't ibang sulok ng ating mundo at sa lahat po ng ating area. And of course, higit sa lahat ay nais ko pong batiin ang aming area, ang West Bank family ng isang magandang tanghali po, lalong-lalo na po yung mga katatayan ng West Bank family. At gayon din po, binabati ko rin po ang aking pamilya, si Sister Cynthia na nasa bahay sa ngayon, at gayon din po yung aming dalawang anak, si Pauline at Tricia na nasa kanilang trabaho. And of course, kasama po natin mga kapatid, ang aking nanay. Nakikinig po ang aking nanay sa programang ito. At gayon din po mga kapatid, makakasama din ulit natin si Pastor Dexter ngayong tanghaling to, no? Tabayanan natin kasi marami tayong pagpapala na nakahanda ngayong tanghali sa ating mga Nag-thumbs up na sa akin si Tatay Dex. Amen. Laging handa yan. And of course, nais ko rin batiin yung ating mission sa Cagayan, si Sir Rico Pormanes, na kasama din po natin ngayong tanghaling to. And of course, yung mission po sa Australia, no? Yes. Kasama po natin ngayong tanghali. Si Sir Daniel at si Ma'am Crisel, congratulations po sa success ng revival po dyan sa inyong lugar. And Yes. prayerfully ay maapakan namin yung inyong lugar. Ano po? Amen. At gayon din po kasama natin yung ating mga tatay dito ngayon, si Sir Dennis Quaresma. Magandang tanghali po. At si Moises Tinoy, kasama din po natin. At yung nag-aasam-asam na maging tatay, si Ruben Ubidos. Magandang tanghali po. And of course, yung ating tatay po, si Sir Andy Agdon, kasama din po natin. At meron po tayong special guest, si Sir Gabi Hacker. Magandang tanghali po sa iyo, Sir Gabi Hacker. At ang ating mission sa Cavite, si Sir Jeder Landicho. Kasama din po natin ngayong tanghali. And of course, ang isa sa aking mga inaanak. Hindi Kasama nakasali din po sa natin. builders yan. Hindi, kasama pa rin ito. Ha? Si Richard Bergancia, kasama sa builders. Kasama ba yan? Kasama Oo. yan. Sino Mala- ba naman nagsabing? Malapit na nga lang mawala. Uy, yan eh. Ngayon, Ganun ba? kasama pa lang. Kasama Kasama pa pa rin. natin. Kasama pa ng builders yan. Okay. Ano malapit na? Malapit pa lang mawala. Kaya antabayanan nyo yung pagkawala niya. Kaya Tabayanan nyo. kapit ka lang, Richard, huwag ka bibitaw dahil lalapain tayo ng Diablo kapag lumayo tayo sa church. At of course, mga kapatid, magandang tanghali sa bawat isa po sa inyo. Man. Amen. Sir Rudy, Man, nakalimutan mo yung mami love mo ha. ako nakasama ko na si Mami Lang. Ha? Nasa... Of course, hindi natin yan pwedeng kalimutan ang ating pulso mayor. Oh, wow. Okay. Magandang tanghali po sa atin lahat mga kapatid at alam ko napakalamig ng panahon. Pero gayong paman mga kapatid ay samahan natin yung lamig ng panahon sa isang mainit na usapin. Yun. Lalong-lalo na sa mga tatay na kailangan ng mga ganitong klaseng aral upang ma-remind tayo sa mga responsibilities na nakaatas sa atin. At siyempre magandang tanghali sa aming area sa Makati Central at salamat sa mga tatay na nakasama ko kagabi bagamat maulan pero tuloy pa rin yung visitation namin. And thank you Brother Mame Rabas, prayerfully ay makarating ang buong pamilya mo sa araw ng linggo. Amen. At magandang tanghali siyempre sa aking asawa. Arog, good afternoon sa iyo at sa aking mga anak. Nandun sila sa trabaho ngayon at ang nakita kong naiwan ay si Aaron lamang ngayon. Magandang tanghali at pagaling ka kasi nagpabaksin siya kanina. So yun lamang at antabayanan niyo po ang aming mga ibabahagi maya-maya lamang. Man. Yan. At alam nyo, talagang ang panahon ngayon ay nanunubok. No? At syempre, despite of the weather, despite of the weather,
tuloy-tuloy ang ating ministry, kaya tuloy-tuloy din sa biyaya ng Panginoon ang pagsama sa atin ng panibagong virtual co-host natin. Pastor Wow. Dexter Rico, magandang tanghali po sa inyo, Pastor Dex. Magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig sa TVL. Maraming salamat, Sir Maki, Sir Noel at si Rudy na ako inyong sinama muli sa usaping ito. At alam ko naman na talagang napakagaling na ninyong tatlo dyan. But kahit konti ay meron din akong may share sa atin sa nakikinig ng mga katatayan. Magandang tanghali, Owen Sir. Bagamat wala pa yata si Owen, pero at least makikinig din mamaya. Sa lahat na nakikinig ng TVL, maraming salamat at magandang tanghali sa inyo. Pastor Dex, kamusta po dyan, Pastor? Sa ngayon, sir, medyo may portion na may baha, but dito sa lugar natin wala namang baha. Pero maulan lang po, sir, mula pa po kahapon. At biyaya ng Diyos, sir, nandun din yung protection niya sa atin dito so far. Amen. At buti, Pastor, wala naman dyan yung mga baha-baha na hindi naman kayo na dyan, mga ganun ba? Mayroon, sir, doon sa parting Karapan. At dito sa may, alam ko nakita niyo yung Bungabong River. Talagang, yun sir nga pinagpre namin na talagang humupa na yung ulan. Kasi pag tuloy-tuloy yun, may maraming mapipinsala yun, sir. Wow. Maraming salawak na yun ng Bungabong River. Talagang, kagabi, sir, kami sa RHP ay talagang pinagpre din namin sapagkat pag tuloy-tuloy sir ang ulan, madadaanan po yung RHP doon sa Rico House Place po, sir. Dadaanan tubig doon. But so far, sir, natigil din naman ang ulan kaya medyo baka hindi na rin matutuloy po yung daan ng tubig doon, sir. Sa ngayon. Amen. At again, patuloy niyo po ipanalangin yung ating mga mission churches kasi dito kasi sa atin marami nang babanggain yung hangin eh. May mga building na kasi dito eh. So madaling mawasak yung puwersa ng hangin dito. Apo. Kaso dun sa mga natin sa mga probinsya talagang flat lalo na eh. Yeah. Wala pa akong balita sa Ramos siyempre nasa norte yung tama ngayon ng natin eh. Ng masamang panahon. Ang Bagyo, panot eh. Hindi, pa-north. Panort nga. Pa-north. Iba ang panot sa pa-north. Ano ba naman? Panort. Mali. Oo. Mali. Kaya patuloy nyo po isama sa panalangin. Makakatulong po, by the way, para sa mga kung gusto nyong malaman kung gaano kalakas ang hangin, may hangin, i-download nyo po yung application na Climb. CLIME. Yan, magandang application po yan. At makikita nyo kung gaano kalakas yung hangin, kung anong kulay na, kung ito ba'y pula or maganda po yan. Oo, dilaw. Malalaman nyo po yan dyan po sa application na yan. Kaya kung gusto nyo malaman yung part na yan ay yung kalagayan ng bagyo, maganda yung application. Makakatulong po yan. Ano po? Well, anyways, again, magandang tanghali po sa inyo lahat. At narito po tayo sa ating topic na pinag-uusapan po natin is how dealing with the emotional status ng ating pong mga anak. Alam niyo po, gaya nga po ng ating na pag-aaralan, ay napakaganda po ng pagkakataon po na ito na ma-deal po natin ang emotional status ng ating pong mga anak. Sa kadahilanan, napaka-tindi po nito at pag nasabi nga ng ating mahal na pastor, kapag emotion na ang nanguna sa buhay mo, talagang, I don't know, talagang madidisorient ka eh. Yes, yan ang kagandahan po sa ating pong pinag-aaralan ngayon. Malalaman natin na kapag emotion ang nanguna, talagang disoriented na lahat. Kasi ang susundin mo na lang yung nararamdaman mo eh. Hindi ka na magbabase sa mga pwedeng mangyari. Bakit? Kasi naka-block na yung naiisip mo eh. Wala na. Kumbaga, kaya nga, di ba, minsan meron tayong kataga na mag-isip ka muna bago mo gawin. Di ba? Bakit po? Kaya lumalabas yung ganong kataga kasi masyado nang block yung ating pong kaisipan. Bakit? Ang atin nagbe-base na lang tayo ng reaction natin ayon sa ating nararamdaman. And alam niyo po ba, mga fathers na nakikinig po ngayon, this is a topic na napakahalaga sapagkat sabi ko nga Sir Rudy, Sir Noel, and Pastor Dexter at sa mga nakikinig po ngayon, sabi ko nga ang mga kabataan ngayon ay sobrang
close-minded at maaaring marami magdi-disagree, but this is the reality, sobrang selfish. Yeah, Diba? yeah. Kasi sabi ko nga okay, sige na, doon na tayo sa kumikita kayo ng malaki. Sigurado ang monthly salary nyo. Sigurado ang pera ninyo. Siguradong may kikitain kayo. Nasa maganda kayong trabaho. But it doesn't mean that you can make your own decision kapag dumating kayo sa punto nang naapektuhan kayo emotional. Kasi sabi ko nga Sir Rudy, Sir Noel, and Pastor Dexter, kung makapag-desisyon ang mga kabataan ngayon na kunin ang sarili nilang buhay, hindi man lang nila inisip na merong silang magulang na nagpalaki sa kanila. Yan. Meron silang magulang na kung saan naging dahilan kung bakit nandoon sila sa trabaho na yun. Di ba? Yan. Hindi man lang nila inisip na ito yung kalagayan. Ito yung kalagayan ko ngayon dahil ito sa magulang kong nagpursige. Dahil ito sa isang tatay ko na nanindigan sa tama, no? Nanindigan sa salita ng Diyos, nanampalataya sa Panginoon, kaya pinagpala ako, may trabaho akong ganito. Walang ganyan, Sir Rudy, Sir Noel, Pastor Dexter, ang ating mga kabataan ngayon. Kaya nga, fathers, napakaganda po netong topic na binigay sa atin ng ating mahal na pastor, that we've got to deal. Again, pag sinabi po nating deal, it has something to do by putting action into its proper place. Ibig sabihin, you will put the action. Talagang meron kang gagawin. Hindi ito yung deal na pagsang-ayon, kundi ito yung deal na meron kang gagawin. Kaya nga mapansin nyo po, yung formula po na ibinigay po sa atin ng ating mahal na pastor. Number 1 is the process, number 2 is the purpose, and number 3 is the pain. Now, we've got to understand this formula, brethren, para alam po natin kung paano natin i-deal ang emotional status ng ating mga anak. Kasi hindi pwedeng ganun na yung emotional status nila. Again, hindi bugbog ang solusyon. Yan. Hindi pagbubunga nga ang solusyon. Hindi paninisi ang solusyon. Minsan, makakarinig tayo, Sir Rudy, Sir Noel, Pastor Dexter, na mga katagang, wala naman akong itinurong ganyan sa iyo. Yan. Di ba? Pero yung pagbubunga nga sa ganun ay hindi rin makakatulong. Kaya nga ang sabi ng ating mahal na pastor, lagyan mo ng proseso. Di ba? Lagyan mo ng proseso para pag nakita nila yung proseso, makikita nila ang purpose. Yon. Di ba? Makikita nila ang purpose. Kaya noong nakaraan po, napakaganda ng tinalakay ni Sir Noel, ni Sir Rudy, ni Pastor Dexter, ni Pastor Hill sa atin nung nakaraang Biyernes. It's all about how you take the process on dealing. Yes. So, kaya makita nyo po, pansin nyo, lahat silang apat, isa lang ang pinaka punot dulo ng kanilang sinabi, ipakilala mo ang Diyos. Yeah. Yan ang Amen. proseso. Ako po, si Pastor Dexter, may 2 anak po yan, si Sir Jinggoy at si Mission Pastor Jude. Di ba? Halos nakasabayan ko si Preacher Jude. Siya talaga ang kababata ko. Si Jinggoy, naging kuya ko na po yan dito. Pangalawang kuya ko yan dito, CSI. Nakita namin yung paglaki. And ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil nandoon may mga promising career na pwede mag-antay sa kanila. But nakinig sila doon sa kung paano sila dinala sa proseso ni Pastor Dexter. Yan. Bakit? Amen. Alam niyo po, napakahalaga po nito. Tandaan niyo po ito sa mga tatay na nakikinig po ngayon. You've got to take this seriously, Father, sapagkat ang atake ng emosyon ay hindi mo alam kung kailan. Kaya nga kailangan mo ng proseso kasi alam niyo po ba, habang nasa process ka, pwedeng umatake yung bagay na yan. Ngayon, since na habang ikaw ay nasa proseso, mas maganda na dahil nasa proseso ka, nandoon ngayon yung malaking tsansa na masagap niya yung prevention. At ang kasabihan nga natin lagi, prevention is always better than cure. Diba? Mas maganda na may preventive action ka na kaysa sa gagamutin mo na nandoon na. Bakit po? Pag ginamot mo, it will take time. Diba? It will take time. Pero pag nasa prevention ka, malaki ang tsansa na ma-prevent yung masamang mangyayari. Okay? Kaya nga kailangan po ng proseso. Kaya nga kasama yan ang pinakauna sa formula. Proseso. Ngayon, anong sabi ng ating mahal na pastor? Pagpasok mo ng proseso ngayon, anong pinaka-the best na idudugtong mo dyan? Bakit may proseso? Para maintindihan nila ang purpose.
Na alam nyo po, napakaganda po nito sa mga itong purpose po na ito. Sapagkat dito po, pag dinil po natin ang emotional status ng ating pong mga anak, maintindihan nila ang purpose. And the very purpose is not to be selfish with their own reputation. Yeah, Alam amen. niyo po, naririnig niyo po kay Sir Rudy, kay Sir Noel, kay Pastor Dexter, kay Pastor Hill last week, narinig niyo po sa kanila, ngayon, pambihira, kumita lang ang mga anak ng mas malaki sa kanilang mga magulang. Abay, parang sila na ang may-ari ng Pilipinas. Alam niyo po, yan nga yung strongly na tinuturo po natin sa Team Focus. Kasi usong-uso ngayon, Sir Noel, Sir Rudy, Pastor Dexter, usong-uso ngayon yung mga kabataan na kumikita ng malaki sa social media. Yes, amen. Minsan, makikita mo, bay maganda naman ang hangarin. Papagawa ng bahay ang kanyang magulang. Bibilhan ng kotse. Sino nga naman ang hindi hahanga nga naman, di ba? Maganda. Pero, ang Tagalog nun, wag mo akong pakialaman. Eksakto, sir. May sinasabi si Pastor Dexter, Sir John. Ano po yun, Pastor Dex? Eksakto, sir. Yan ang Tagalog nun. Wag mo akong pakialaman. Bakit? Sapagkat naniniwala ang maraming kabataan ngayon na ibigay mo na sa akin, oo nga, totoo nga, na ganyan. Pero ngayon, kung itutumbas mo, wala na. Kaya nga, pansin mo, ang mga kabataan ngayon, hindi na marunong. Meron ng crisis sa buhay. At ang pinakaunang crisis nila sa buhay nila is the crisis of authority. Yeah, amen. Bakit po? It's because of the emotional status. Now, the current state of the emotional status, alam mo Sir Rudy, sinerch ko po ito eh. Sir Noel, sinerch ko, Pastor Dex, sinerch ko po ito. What is the current state state of the emotional status ng mga teenagers ngayon? Alam mo kung ano, Sir Rudy? Yes, come on, Sir Noel, kung ano ang emotional state? Yung kanilang gustong masunod ang gusto nila. That's their emotional state right now. Yung masunod yung gusto nila. Ibig sabihin, mga kapatid, kaya wag na kayong magtaka dahil kapag hindi nasunod ang gusto ng mga kabataan ngayon, pansin nyo ba, just one snap of a finger, pang! Layas. Pang! Rebelde. Ang bilis mag-isip ng ganon because that's their current emotional state ngayon. Sa panahon ngayon, sir, yung tinatawag nila, actually, pasok pa ito sa Gen Z. Gen Z to Alpha Generation, pasok pa ito. Ito yung current emotional state ng Gen Z at saka ng Alpha Generation na sinasabi nilang dapat masunod at maibigay nila. They are, sabi nila doon, they are very impulsive na talagang ibigay mo sa akin ito. Pag hindi nangyari yan, iwan, pati pamilya. Iwan lahat. Kaya nga po, nandoon yung proseso, sabi ng ating mahal na pastor, ibigay mo sa kanila yung proseso para maunawaan nila yung purpose. Na ano ang purpose niyan? So that they will learn what the Bible says in Proverbs 22 verse number 1, that a good name is rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver and gold. That's the purpose. Yan ang proseso, yan ang purpose kung bakit natin kailangan, fathers, i-deal ang emotional status ng ating mga anak. Because ngayon, ang mga anak, sabi ko nga, the current state of their emotional status right now, alin po yun? Yung masunod mo yung gusto nila. Pag hindi mo na ibigay at hindi mo nasunod ang gusto nila, ay pambira, magkalimutan na tayo. Hindi ka kikilalanin bilang pamilya, hindi ka kikilalanin bilang tatay, hindi ka re-respetuhin bilang nanay. Wala sila, kaya nga papasok sila doon sa crisis of authority. Bakit? Because they never understand the purpose of dealing the emotional status. Kaya nga itong pinakamaganda po, mga fathers, sana po pakinggan po natin ito na maigi. Yes, you may be experienced compared sa akin ngayon pagdating sa pagkatatay. Maaring mas eksperyensado ka, maaring sabihin niyo po sa akin, bata ka pa, marami ka pang matututunan. Well, given the situation itself, yes, totoo po yan. And I am very much willing to listen and to learn from the older fathers na nakapalibot sa akin.
Pero ngayon mga kapatid, ang pinag-uusapan na natin ay salita ng Diyos. Walang age na makakasakop sa salita ng Diyos because this is eternal. Kaya nga pag-usapan na ang salita ng Diyos, ang pinakamagandang gawin, let's be humble ourselves in the sight of God, magpakumbaba po tayo, let's have the humble spirit, magpasakop tayo sa salita ng Diyos. Kailangan po nilang maunawaan po ito sapagkat ang akala po ng maraming anak ngayon, ang good name, ang reputation ay nadadala sa teknolohiya. Ang akala nila, magkakaroon ka ng good name kapag ang pamilya mo may pera. Akala nila, magkakaroon ka ng good name, ng maayos na reputasyon kapag meron kang maayos na technology. Meron kang magarang sasakyan, nakatira ka sa bahay, na kahit anong laki, ngayon, 1 linggo umulan, may tulo pa din. Di nawawala. Hindi nawawala. See that? Yun ang akala ng marami anak ngayon. Kaya nga, pansin mo pag ang isang anak napunta sa isang pamilya na parang wala namang kakayanan sa buhay, hindi na marunong magpasalamat. Hindi na marunong mag-appreciate. Bakit? Napapangunahan na ng emosyon. Bakit itong anak ni Sir Rudy, mapera naman. Buti pa sila, Sir. Kaya nga, alam mo, nakakalungkot, Sir Rudy. No? May mga anak ngayon na titingin sa paligid ng bahay nila, titingin sa sitwasyon ng pamilya nila, and then titingin sa pamilya ng kabila at magsasabing, sana all. That's their emotional. Alam nyo po kasi kung bakit? Because that's their current emotional state ngayon. At nais ko pong sabihin sa mga fathers, you have to deal with this. Kasi kapag hindi po, ang unang reputasyon na mawawala sa kanila ay yung reputasyon nila sa pagkakilala nila sa Diyos. Yun po ang dapat nilang maunawaan. The good name na meron sila ngayon, the good reputation na meron sila ngayon ay yung kanilang pagkalink sa Diyos. Kasi alam nyo, ang nakakalungkot kapag napangunahan na, sabi ko nga po noong nakaraan makakarinig ka sa isang batang merong kinikilalang Diyos, ligtas 100% kung sakaling dumating sa kanya ang kamatayan, alam niyang sa langit siya pupunta. Therefore, may Holy Spirit siya. Pero makakarinig ka na sila ay depressed. Right, amen. Fathers, nais ko lamang pong ipaalala sa inyo na kailangan nyo pong ipaunawa sa kanila yan. Sa isang taong ligtas, there is no place for depression. Yeah. Bakit? You have the Holy Spirit Amen. na magko-comfort sa'yo. Yung? Paano ka madidepress? Paano ka malulungkot? Meron kang banal na espiritu na mag-a-uplift sa'yo. Yeah, amen. That's true. Di ba? Magkakaroon ka ng anxiety problem. Pambihira. Kabata-bata, may anxiety problem. Pero alam niyo po ba, bakit po? Sapagkat it is given na yan ang emotional status nila ngayon. Emotional state yan ng mga anak ngayon. Pag hindi mo na ibigay yung gusto, akalain mo, depressed na sa agad. Pag hindi mo na ibigay yung gusto, wala na, tulala na, may anxiety problems na agad. No, ipaunawa po natin sa kanila that the very purpose kung bakit ganyan kailangan nating i-deal because they must know that a good name is rather to be chosen than great riches. Amen. Akalain nyo po, hindi lang riches ang sinabi ng Bible, great riches. And mind you, ang nagsasalita dito, ang writer nito is yung taong maraming alam pagdating sa riches. King Solomon. Amen. Di ba? Kaya nga sabi niya, it is much better, honor is always much better than great riches. Amen. Yung integridad, yan ang pinakamaganda. Yan ang nawawala ngayon sa maraming anak because of their emotional status. Right. Sabi ko nga, nasa ng integrity sa pagkuha mo sa sarili mong buhay? Di ba? Magpo-post ka sa social media, anong makukuha mo? It's just the sympathy and that is emotion again. Yeah. Amen. Where's the integrity there? Where's the honor? Pagdating sa bagay, alam mo, nakakalungkot, ang masisisi pa, magulang mo. Pag gumawa ka ng mga ganong bagay, ang masisisi pa sa mata ng sanlibutan, magulang mo. Yeah, amen. Yes. Diba? Ang masama pa sa picture ng tao, yung taong nagpalaki sa'yo. Yung taong nag-alaga sa'yo. Yung taong ayaw kang madapuan ng lamok. At the end, pag inatake ka ng emotional, yun pa ang masama.
Kaya nga, fathers, ngayon pa lang, kailangan natin i-deal yan. Kaya nga, noong nakaraan, may proseso. Now, bakit may proseso? Ito yung purpose. So that they must know that loving favor, alam mo sir, itong loving favor na ito, kung saan to galing? Ito ay galing sa Diyos. Hindi to galing sa tao. Loving favor, because this is God's graciousness sa buhay po natin. Wow. Pag Amen. sinabi nating loving favor, okay, it is God's graciousness sa buhay ng isang tao. Ibig sabihin, yaan yung walang humpay na pagpapala ng Diyos sa buhay ng isang the tao. best. Kaya nga ang sabi dyan, loving favor rather than silver and gold. Sa panahon ngayon, sino ang aayaw sa silver and gold? It is the most precious thing sa mundo ngayon. The silver and the gold. Pero ang sabi ng Bible, meron pa dyang mas the best. Na huwag mong ipagpapalit at yan ay loving favor mula sa Diyos. Kasi, ito po, tandaan po natin mga fathers, the only thing na makakagamot sa emotional status ng mga anak natin is the loving favor of God. Yo. Pag nalaman mo, anak, katulad ng sinasabi po ni Sir Noel, di ba? Ito yung binigay sa atin ng Diyos. Wow. Maging masaya tayo dito. Amen. Anong sinasabi ni Sir Rudy, ni Sir Noel? Huwag kayo sa aking humingi. Humingi kayo sa Diyos. Amen. Bakit? Dahil pag Diyos ang nagbigay sa inyo, sigurado satisfied ka. That's right. Di ba? Ay, sa totoo lang po, meron tayong natanggap na blessing na talagang it is beyond, talaga sabi ko, hindi ko akalain makakatanggap ako ng ganong blessing. Hindi ko naman iniisip yon, hindi ko Beyond naman hiniling yun. expectation. Talagang beyond expectation ko na makatanggap ng ganong blessing. Kaya pinasalamatan ko kaagad yung Panginoon, yung nagbigay, at saka si Pastor Hill eh. Kasi ako po'y naniniwala, kung hindi dahil sa Panginoon at sa aking magulang, hindi ako makakatanggap ng ganong pagpapala. Yes. Amen. Diba? There is always, tandaan nyo po yan, fathers, there is always greater than riches. There is always greater than silver and gold. At yan ang honor at ang loving favor ng Diyos. Yan ang pinaka-purpose kung bakit kailangan po natin i-deal. Kasi pag hindi po natin ipinakita ang purpose na yan, hindi maintindihan ng mga anak natin. Kaya ang gagawin nila, pag wala silang nakuha, rebelde. Pag wala silang natanggap, iyak. Di ba? Kaya yan po ang pinakamaganda. Let them know. Let them, please, fathers, alam niyo po, as I look through social media, Sir Rudy, nakakabagbag eh. Sa totoo lang, I'm not trying to be emotional here. Pero nakakabagbag dahil sa murang edad, ang bilis magdesisyon. Parang sabi nga sa kolokal na pananalita ng fellowship natin, Sir Rudy, parang walang mga narinig. Totoo yan. Di ba? Ang bilis. Just one snap away, bang! Rebelde. Pag hindi mo binigay sa akin yung gusto mo, gusto ko, aalis ako dito. Abay. Ay, pambihira. Grabe. Ganon. Because sabi ko nga po, kahit i-search nyo yan ngayon, pag sinearch nyo yan, the current emotional status ng isang kabataan May ngayon, pagbabanta pa. yung nasusunod yung gusto nila. Yan ang gusto nilang mangyari. Kaya nga, alam nyo, napakasakto ng topic na ito eh. Sa totoo lang. Fathers, if you will just take this seriously, alam ninyo, maybe some of you nasa ganyang situation ngayon. Kaya nga po, ang pinakamaganda, ipakita natin why we should need to deal with the emotional status of our so that they must know na meron pang mas the best sa greater riches, sa great riches. Meron pang mas the best sa silver and gold. At yan ang honor at loving favor ng Diyos. Pag nakuha natin yan, makikita nyo po, mapunta man sila sa emotional status, hindi sila, kasi sabi nga ng ating mahal na pastor normal ang emosyon sa isang tao. Bakit? Kasi kasama mo yan sa paglaki mo eh. Kaya nga anong sabi ng ating mahal na pastor? Mas dangerous kapag yung emotion lang ang nakasama nila sa paglaki nila. Pero hindi nila nakasama yung education. Kaya nga we need to educate them because yung emotion, nandiyan na po yan eh. As they grow old, kasama nila ang emotion. Pero as they grow old also, dapat emotion ito pero mangibabaw ang biblical education. Yan. Para hindi ma-overpowered ng emotion. Kasi kapag na-overpowered ng emotion, mga kapatid, sabi ng ating mahal na pastor, ang biblical education, ang kakain sa buhay ng anak ay emotion.
At later on, mahihirapan ka na. Sabi nga natin kanina, prevention is always better than cure. So right now, let them know the very purpose why you need to deal with the emotional status of your children. So that they must know that it is always better to have a good name rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver and gold. Sir Rudy, Sir Noel, Pastor Dexter, sa inyo na po ang mga mikropono. Pastor, sino po muna? Pastor Rudy. Sir Rudy. Binigyan ako ng pagkakataon ni Sir Noel na mauna sa kanya, pambira. Amen. Thank you so much at hindi ko sasayangin yung opportunity ito. Mga kapatid, dito po sa kalagayang ito, nakakita ko po na talagang napakahalaga talaga ng pagtuturo ng isang magulang sa kanyang mga anak, lalong-lalo na pag-deal sa spiritual, sa tinatawag na emotional status na ito ng ating mga anak. At wala nga talagang ibang ipanglalaban sa ganitong mga klasing kalagayan kundi yung biblical education. Kaya nga mahalaga yung papel ng isang tatay na ituro talaga sa kanyang anak sa simula't simula kung gaano katapat ang Panginoon sa buhay ng tao at sa kanilang pamilya at ipakilala ng husto. Bakit kamo? Kasi sa ating nga inatas. At kung babalik po tayo sa Genesis chapter 1 verse number 26, maliwanag na ang sabi ng Biblia doon na ang tao ay nilikha ng Diyos. Mga kapatid, man is created by God in His image and in His likeness. Maliwanag. At yung image ng Diyos, yan po yung natural, yung tinatawag na nature. Yan yung nature ng Diyos na inilagay niya sa tao. Kasi siyang naglagay eh. At yung sinasabi naman mo likeness, yan po yung karakter ng Diyos na inilagay niya sa tao. Therefore, ang tao po ay meron pong tinatawag na volitional likeness ng Diyos. Mga kapatid, ano po yun? Yung ability ng isang tao na kaya niyang magdesisyon ng tama. Mga kapatid, meron siyang ability to choose and to decide. Yan po yung pinaka-the best dun eh. Kasi nilagyan tayo ng Panginoon ng ganun eh. Ginawa niya tayo, nilikha niya tayo. Meron tayong nature. Inilagay niya yung nature niya sa atin. Merong karakter ng Diyos na inilagay sa atin. So kung mapapansin natin, nilagyan niya tayo ng will. May sarili tayong kapasyahan. Amen. At malaking pribilehiyo po yung inilagay na yon. Pero sa madaling salita, mga kapatid, yung will na yon, supposed to be, mga kapatid, ito po, tandaan natin mga tatay, yung will po na yon ay gagamitin lamang dapat natin sa pagsunod sa Panginoon. Sa kung ano yung tama. Yung will na yon dapat ay ang magpakontrol tayo sa banal na Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, pero papaano? Hindi na Espiritu ng Diyos ang nagkukontrol sa atin, kundi emosyon na mga kapatid. At yan ang problema sa ating mga anak. Sapagkat sa halip na banal na Espiritu ng Diyos ang magkontrol at magpasakop sila doon, yung emosyon na nila ang nagdadrive sa kanila sa ganung klaseng sitwasyon. Tama. Ngayon, mga tatay, paano natin ito i-deal kung tatahibik tayo? So, kailangan talaga natin magsalita. Ituturo talaga natin, tingnan mo na, sa simula't simula pa lang, ganyan nakabuti ang Diyos sa atin. Binigyan, nilikha niya tayo in His own image, in His own likeness. Napakaganda. May pribilehiyo talaga, napakagandang ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga, bakit hindi tayo nagpapasakop sa salita ng Diyos? Bakit nangingibabaw yung emosyon natin? Bakit sa halip na magpasakop tayo sa banal na Espiritu ng Diyos, bakit ang emosyon natin, anak, doon tayo nakukonfine? Isipin nyo, dahilan sa kakulangan po ng biblical education. Yan ang problema. Kaya nga, ngayon, ang sabi nga ni Sir Maki, ano ang purpose? Kapatid, sa simula't simula pa, nung nilikha tayo, may purpose na yun. At yay, walang iba kundi ang magpuri sa Panginoon. Ngayon, kung nandito man tayo, namumuhay na tayo, may purpose pa rin. Maliban sa pagpupuri sa Panginoon, may purpose din ang Panginoon kung bakit tayo iniligtas. Hindi para pahirapan, kundi para pagpalain. Mga kapatid, napakaganda. Kaya nga, sabi nga dito sa binasa ni Sir Maki, a good name is rather to be chosen
than great riches and loving favor rather than silver and gold. Ay hindi yung pagiging makasarili, mga kapatid. Kasi yun ang sabi ni Sir Maki, yung pinaka-issue sa mga kabataan ngayon na kanyang na-research ay yung talagang pagiging makasarili dahil kung ano yung gusto nila, yun ang dapat nilang masunod o gawin. Mga kapatid, yung ang tanong nga dyan, yan ba ang kalooban ng Diyos? Yan ba ay kontrol, yung gusto mo ba kontrolado ng Espiritu ng Diyos? Hindi naman. Kaya nga sumasablay, mga kapatid. Kaya nga ang gusto ng Diyos, nung binigyan tayo ng will, ay hindi yung maging makasarili, kundi ang magpasakop pa rin sa kalooban ng Diyos. Yung will ng Diyos ang masunod natin. Oh, tatay, naaalala pa ba natin ang mga bagay na ito? So yun, dun tayo papasok, mga tatay. Kasi napakalaki nga, sabi ko nga, napakalaki ng papel natin bilang tatay. Mga kapatid, napakalaki. Isipin mo, binigyan tayo ng ganitong klaseng will. May nature tayo, meron tayong karakter ng pagka-Diyos. Kasi binigay ng Diyos eh. May nature tayo ng Diyos. Isipin mong yan, ang ganda, mga kapatid. Kaya nga, kung mapapansin nyo, tayo lang yung merong masasabi kong moral likeness ng Diyos. Isipin mong yan, mga kapatid. Meron tayong kakayanan na kung saan masasabi kong naiisip mo at nadidiscern mo kung ano yung tama at kung ano yung mali. Bakit may moral intellect, may moral likeness ka ng Diyos? Isipin mo yan. Maliban pa doon, may intellect likeness tayo ng Diyos. Isipin mo, mga kapatid, napakaganda, hindi po ba? Ay, napaka-the best talaga. Napakaganda na maunawaan natin itong mga bagay na ito. Galing tayo sa Panginoon, pero bakit ang nagdadrive sa atin? Bakit ang nagdadrive maging sa ating mga anak ay hindi Espiritu ng Diyos? Ang nagdadrive, emosyon. Mga kapatid, paano mo lalabanan yung ganyan? Kasi tingnan mo, kung ang pinag-aralan sa labas ay makakapagpawi o makakalaban para sa emosyon, ay nasagot na yan. Pero hindi eh. Sa kasiyahan, sa kalungkutan, mga kapatid, salita pa rin ng Diyos lagi ang solusyon. Amen. Salita. Sa kakulangan, sa kasagadahan, salita pa rin ng Diyos ang kailangan. Na talagang kailangan na kailangan. Amen. Kaya nga, masasabi ko sa inyo, mga tatay, mga nandyan, please, ipaunawa talaga natin na mabuti sa ating mga anak ang ganitong klaseng bagay. Ang ipakilala ang Diyos sa tao, sa ating mga anak. Ipakilala talaga natin ang gusto. Isipin mo, mas nagdi-desire ang mga bata na mga material things at yung mga bagay na gusto nila na naglalayo sa kanila sa Panginoon. Sabi ko nga nung nagdaan na siya pang pinulot nila na inuwi nila sa bahay nila basura. Masasabi ko basura, bakit? Nagdulot lang ng kaguluhan sa loob ng tahanan. Nagdulot ng malaking problema sa kanya na hindi niya kayang solusyonan. Na hanggang sa kitilin niya ang buhay niya. Isipin mo, pero kung dinampot niya ang itinuturo ng isang magulang, hindi sana siya dadampot ng ibang basura. Hindi niya dadamputin ng basura yun. Yung makakatulong sana sa kanya. Bakit? May intellectual likeness tayo, mga kapatid. Marunong tayo matuto at makaunawa. Binigay ng Diyos yan. Binigyan tayo ng karunungan at pangunawa ng Diyos. Ganyang katindi ang Panginoon sa atin. Ganong katindi. Bakit? Ganyan niya tayo nilikha. Katulayan, hindi pa yun nakontento, kaya nga niligtas niya pa tayo eh. Napaka-the best talaga ang pangyayari. Kaya masasabi ko, tingnan ninyo, a good name is rather to be chosen. Mga kapatid, kung hindi yan pagiging makasarili, kundi yung good name na yan ay tumutukoy pa rin po yan sa testimony natin at testimony ng ating Panginoon sa atin. Isipin mo, gaano katapat ang Panginoon sa iyo? Anong nakadikit sa pangalan mo? Testimony ng Diyos? Amen? Supposed to be, dapat testimony ng Panginoon ang nakadikit sa pangalan mo. Gaano katindi ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Yan ang pinakadabis doon eh. Kung baka sarili ang kalalabasan, ay pangito talaga ang kahantungan. Bakit? Nagiging makasarili. Pero kung yung good name mo, ang good, sabi ko, ang good name lamang, masusubok mong good name yan. Kung nakadikit dyan ang magandang testimony ng Panginoon. Right. That's the good name, mga kapatid.
At maipagmamalaki mo yan kahit saan ka. At yung sinasabi ni Sir Maki na labing favor, abay na galing sa Diyos yon. Abay talagang hindi mo nanasain yung silver and gold. Dahil sapat na sa'yo ang pagmamahal ng Panginoon. At anumang pabor ng Panginoon, higit lagi yan sa inaasahan natin. Mga kapatid, katulad ng sabi niya, nakatanggap siya ng beyond his expectation. Lagi po, bakit? Andun yung labing favor ng Diyos eh. Talagang lampas sa inaasahan mo. Maging sa pagbabago na ginawa ng Panginoon sa atin. Abay pambihira, hindi mo na may tatanggi yun. Hello mga tatay, makakalimutan ba natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin? Amen. Hindi na natin may tatanggi yun. Kasi naranasan na natin, personal nating experience yun at nakadikit na yun. Patutuunan ng Panginoon yun. Patutuon ng Panginoon sa atin yun. At kaya tayo naging ganito. Good name, pinag-usapan. Masasabi bang ako ngayon ay si Brother Rudy? Kung wala doon yung pangalan ng Panginoon, yung magandang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Oh, samantalang iba naman ang tawag sa akin sa labas. Hindi ba? Pero bakit tayo tinatawag? Pambira. Ngayon, iba na nga eh. High-tech na nga eh. Pambira na pagkakamalan na talaga akong pastor. Abay, pambira kakaiba. Sa amin, kapitbahay ko, pastor na talaga tawag sa akin. Magtatapon lang ng hello. Ang tawag pastor. Pambira, isipin mo. Kasi hindi mo na maano sa kanila. Bakit? Nakikita nila na nasa gawain kasi tayo. Nakikita nila kung paano tayo tinutulungan, inaalagaan ang mga anak ng Diyos. Ang mga bata na nandoon sa mga paligid at mga pamilya na rin. Hindi na nila mismo sila na lang ang tumanggi. Oh, alam nila na meron tayong magandang concern sa kanila. Meron tayong, sabi ko nga, yun ang kalooban ng Diyos eh. Yun dapat ang nagdadrive sa atin, yung kalooban ng Diyos, hindi yung emosyon natin. Sa ating mga anak, yan yung tinuturo ko, kalimutan mo yung nararamdaman mong yan. Pang makasarili yan, wala yan, makabundo pa yan. Wala pa yan. Sabi ko, bakit hindi mo isipin kung ano yung, kung paano ka magpapakontrol sa Espiritu ng Diyos na yung binigay sa'yo, upang sa ganun mangyari ang kalooban ng Diyos. Dahil may purpose tayo, nilikha tayo, sa kapanganakan pa lang, may purpose na tayo. Sa pagpapatuloy, iniligtas tayo, may purpose tayo. Ngayon, nandito, sundin lang natin ang kalooban ng Diyos. Mga tatay, please, huwag niyong pagsawaan ng pamilya ninyo na magturo patungkol sa Panginoon. Ang pinaka-the best, i-expose po ninyo sila sa gawain talaga ng Panginoon. Expose. Tingnan ninyo, eto, hindi po ako ganun mahilig magkwento. Kagabi may father's visitation kami sa area. Pero dahil nakita ko na talagang kailangan din ng mga anak ko, isinama ko ang anak ko. 2 mga anak ko, sinama ko at ang asawa ko. Dahil gusto ko ma-expose sila sa gawain. Gusto ko makita nila kung ano ang meron kaming pamilya, kung ano meron kami dito sa pamilyang pupuntahan namin, nahahangaan nila. Pero, to be honest, ganun ang pagtuturo na meron. Mas maganda yung dadalhin mo talaga sila doon sa field. Dalhin mo talaga. Yun ang pinaka-the best. Pero iilan na lang kasi sa atin ang gumagawa nito, mga tatay. Minsan mahagaling lang tayo, sabi nila magsalita, pero wala na. Hindi na natin maipakita sa practice talaga. So please, bakit hindi kaya gawin natin ito mga ganitong bagay? Upang sa ganon, sa halip na mag-entertain ng mga negative na bagay na dadamputin doon sa labas na magdudulot ng emotional problem, pambira, wala pa talaga ng problema talaga na, bakit 7 lang ang soulswong ko? Wala naman lang ganun wala nang problema ng ganun eh. Apektado ako na wala ang aking disciple. Bakit hindi ka naapektuhan? Dapat ganun ang naririnig natin, hindi po ba? Amen? Pamira, yun pinaka-the best, mga tatay. So please, nandito na po tayo, mga tatay, a good name is rather to be chosen. I-keep natin yung testimony ng Panginoon sa buhay natin na maayos. Wala pong good name na hindi po nakadikit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Right. Wala pong good name na ganoon. At hindi po natin mararamdaman hindi po natin talaga mararamdaman ang labing favor ng Panginoon sa atin.
kung walang good name na yun. Maniwala mga tatay. Kaya nga, babalik at babalik pa rin tayo. Babalikan mo yung kasiyahan ng kaligtasan mo. Babalik at babalikan mo. Kasi doon mo lang talaga ma-appreciate kung ano na ang ginawa ng Panginoon sa'yo. At magpapatuloy ka doon. At doon yung sinasabi ko, dapat naaapektuhan ka. Doon ka dapat naaapektuhan. Andun kasi yun ang drive ng banal na espiritu eh. Hindi yung, ambira. Apektado sa problema sa sanlibutan. Apektado sa personal na samantalang andyan, may mapagtatanungan naman, may tatay naman. Right. Pero napansin ninyo, nung nagdaan, sabi ko, wag ka anak maglilihim. Wag ka maglilihim sa tatay mo. Wag. Kaya napakahalaga po nito, mga tatay. Marami pa magsasalita. Hanggang dyan lang muna po. Yeah. Amen. So maraming salamat Sir Rudy sa isang napakagandang mensahe na siyang pinaabot mo. At nag-enjoy ako sa pakikinig kay Sir Rudy kasi buhay niya ang ibinabahagi niya sa atin. At totoo naman po mga kapatid, sabi po ng Bible sa Proverbs chapter 22 verse 1 na ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan at magandang kalooban kaysa pilak at ginto. Alam niyo po mga kapatid, by nature kasi ang tao ay materialistic. At ang talagang laging ang hangarin talaga maging sa mga magulang, di ba? Ang pinakahangarin talaga ng mga magulang ay magkaroon ng maayos na buhay, Sir Rudy. Di ba? Kaya mag-aral ka mabuti at magkaroon ka ng trabaho at magkaroon ka ng pera upang magkaroon ka ng mabuting, magandang buhay. At yun nga po yung minsan nakakaligtaan natin mga kapwa ko ama ng tahanan na naisasantabi na natin yung sinasabi ni Sir Rudy, ni Sir Maki, yung loving favor of God. Man. At dapat po, alam niyo po mga kapatid, wag po natin iisantabi ang Diyos. At dapat sa ating mga anak ay malaman nila yung talagang ano ba ang talagang layunin natin mga tao dito sa ibabaw ng lupang ito. Bakit pinahintulutan ng Diyos na tayo ay nabubuhay pa sa oras na ito? Kasi hindi naman lang lahat ng tao ay nabubuhay, di ba, Sir Rudy? Yes, sir. At kita mo, ang buhay talaga natin ay sa Diyos talaga. Anytime pwedeng kuhain. Ngunit alam mo, dapat po maunawaan natin dito na yung ating purpose dito sa ibabaw ng lupang ito, na kung saan minsan ay nakakaligtaan natin mga magulang kung ano ba talaga. Sabi nga ng Bible dito sa Ecclesiastes, chapter 12, verse 13. Sabi nga ito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Yun po yung ating layunin dito mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, na dapat maunawaan ng ating mga anak at tayo mismo, mga kapwa ko magulang, na dapat malaman natin talaga yung ano ba ang kahalagahan ng ating buhay dito. Ano ba ang layunin ng Diyos? Bakit hanggang ngayon ay pinagkakatiwalaan pa rin tayo ng buhay? Kundi, magbigay ng kapurihan sa Diyos. Amen. Magbigay ng kapurihan sa Diyos. Ibigay natin yung pinakamataas na respeto sa Diyos. Alam niyo po, ang good name po, ang mabuting pangalan po ay hindi mo maisasantabi ang Diyos. No? Yes. Hindi mo maisasantabi, hindi ka magkakaroon at maging ang ating mga anak, mga kapatid, hindi magkakaroon ng mabuting pangalan ang ating mga anak kung hindi isantabi nila ang Diyos. Dahil yun lamang po ang makakapag-build up upang magkaroon ng maayos na pangalan. Katulad nga po yung sinasabi ni Sir Rudy kanina na napagkakamalaan siyang pastor, ay gayon din naman ako personally. No? Tawa nga ng tawa si Sister Cynthia sa akin pag kahit sabihin ko, hindi po, brother po, miyembro po ako.
pilit na pastor. Bakit? Kasi nakikita nila yung Diyos sa ating buhay. Na hindi po tayo nakikipag-sang-ayon sa buhay ng mga tatay na nakikita natin sa sanglibutan. Yung mga tatay na walang Diyos sa kanilang buhay. Kaya dapat mga kapatid, sabihin natin, pag ikaw ay may maayos na relasyon sa Diyos, mga kapatid, ito, sasabihin ko po, kapag ang tao ay may maayos na relasyon sa Diyos, may respeto sa Diyos, may mataas na paggalang sa Diyos, yung kayamanan ng sanglibutan na ito, nakabuntot na yan. Man. Kasama niyan, susunod na lang yan. Bakit? Ang mga pilak at ginto at kayamanan dito sa ibabaw ng lupang ito, ang Diyos ang siyang may nagmamayari. Kaya kung makukuha natin yung pabor ng Diyos, ang Diyos ay hindi maramot upang pagkatiwalaan tayo. Mga kapatid, ito kasi minsan minsan na i-misinterpret natin na minsan pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng bagay na pag-aari ng Diyos, ngunit ano ang ginagawa naman natin? Inaari natin. Akala natin yung mga bagay na pinagkakatiwala ng Diyos ay atin na talaga yun. Kaya nga, yumayabang ang tao. No? Yumayabang ang tao at nagkakaroon ng mababang pagtingin sa ibang tao dahil sa wala sila nang meron siyang. Kaya nga, mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, ang edukasyon sa sanglibutang ito ay hindi po masama. Right. Baka sabihin nyo, bakit hindi na pala natin pag-aaralin ang ating mga anak? Hindi. Hindi po masama ang edukasyon dito sa ibabaw ng lupang ito. At hindi rin masama na magkaroon ka ng yaman. Hindi masama yun. Ang masama ay yung ibigay mo ang pagmamahal mo doon sa edukasyon mo at doon sa yaman mo na siyang magdadala sa'yo sa kayabangan. At dahil sa minsan yumayabang na tayo mga kapatid, hindi natin nakikita na tayo ay nagkakaroon na ng kasalanan. Kaya nga mga kapatid, ako personally sinasabi ko sa aking mga anak, no? Talagang maraming katanungan ang aking mga anak nung sila ay bata pa, no? Nung sila ay bata pa, talagang marami kasi sasabihin na, "Pa, bakit si ganito? Bakit tayo ganito?" Sasabihin mo talaga. Alam mo anak, kaya dapat natin maturuan talaga sila ng tamang edukasyon na mula sa salita ng Diyos. Na yung material na bagay na yan, mga kapatid, ay talagang temporal yan. Temporal yan. Marami na po tayong katotohanan na nakita, no? Na nakita sa ating buhay na wala naman tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. No? Yung edukasyon, sabihin natin, ikaw na may pinakamataas na edukasyon dito sa ibabaw ng lupang ito. Ikaw na ang pinakamayaman. No? Ikaw na ang may pinakamaganda. Lahat na ng pinaka sa ibabaw ng lupang ito. Ngunit, tignan mo kung ano sasabihin ng Bible dito sa sinasabi rito. Sabi rito, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" No? Ano ang kapakinabangan ng isang tao na makuha niya na ang lahat ng bagay, yaman, katanyagan, posisyon, lahat na. Siya na ang pinaka. Pero kapag sira naman ang pangalan niya, ano ang kanyang magiging kapakinabangan? Kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa dahil sa mga yaman ng sanglibutan na ito, mga kapatid, walang kwenta. Walang kwenta. Kaya nga, ako, lagi kong naalala yung sinasabi ng ating mahal na pastor nung ako young people pa ng church na ito. Sabi ng ating mahal na pastor, i-establish mo ang maganda mong relasyon sa Diyos. Laging yan sinasabi, i-establish mo yung magandang relasyon mo sa Diyos. At yan po yung kinakailangan nating sabihin sa ating mga anak. Na, mga anak, i-establish ninyo ang magandang relasyon sa Diyos. Dahil yung mga bagay dito sa ibabaw ng lupang ito, ibibigay na lang ng Diyos yan. Yeah. Hindi mo na kinakailangan
paghirapan yan. Kaya nga, minsan mga kapatid, nade-defocus tayo mga kapatid. Kaya nga, ang push ng ating push natin sa mga anak natin, mag-aral ka mabuti. No? Mag-aral ka mabuti kahit hindi ka na magsimba. Kahit hindi ka na makasama sa simbahan. Basta mag-aral ka na lang mabuti. At kapag nag-aral ka mabuti, magkaroon ka ng maayos na buhay, na hanap buhay upang ikaw ay magkaroon ng maayos na. Mga kapatid, saan mo makikita sa Bible yan, mga kapatid? Kaya nga, napakahalaga na malaman nila yung purpose. Ano ba ang buhay? Yun. Dapat marinig nila, mga kapatid, sa atin, mga tatay, ang buhay maiksi. Temporal. Gayon din ang mga yaman ng sanglibutang to. Temporal. At hindi natin maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kundi ang tanging maipagmamalaki natin sa harapan ng Diyos kung ano ang nagagawa natin para sa Diyos. Kaya mga kapatid, alam nyo, napakapalad natin dahil ang ating mahal na pastor ay patuloy na nag-iisip kung papaano ang mga ama ng tahanan ay magkaroon ng pagmamahal sa Diyos. Ito, nalalapit na naman yung Men for Christ, Brother Rudy. Yes, di ba? Andi dito, ang ating mahal na pastor, nag-iisip na naman kung papaano iipunin ang mga kalalakihan. Bakit kinakailangan niyang ipunin ang mga kalalakihan? Upang bigyan ng edukasyon patungkol sa salita ng Diyos. Dahil kapag ang pamilya ay maayos sa harapan ng Diyos, magkakaroon tayo ng maayos sa bansa. Kaya napakahalaga na tayo, mga tatay, mag-involve tayo. No? I-involve natin ang ating mga sarili sa gawain ng Diyos. Mag-isip tayo kung paano natin mapapasaya ang Diyos bilang mga tatay. Tayo mga tatay. At paano natin magkakaroon ng maayos na pamilya kung wala naman tayong nakukuhang mga prinsipyo na magmumula po sa Diyos. Kaya mga kapatid, kapag ang ating mahal na pastor nagsalita patungkol sa pamilya, kaya sabi nga, dapat yakapin natin, i-enjoy natin, at i-apply natin sa ating pamilya. Tutukan natin ang ating pamilya, mga kapatid. Dahil yun yung unang ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, yung ating pamilya. Mahirap ayusin ang pamilya ng iba kapag yung pamilya mo ay hindi maayos at hindi organisado. Kaya nga, magsisimula tayo sa pamilya, mga kapatid. Bago natin pangaralan ang ibang pamilya, pagtuunan mo muna ng pangaral ang iyong sariling pamilya. Upang sa ganon, ay magkaroon tayo ng maayos na pamilya. At ako'y naniniwala na mas maraming maibibigay sa atin si Pastor Dexter sa usaping ito. Pastor Dexter, magandang tanghali po. Pastor, naka-mute po kayo, Pastor. Naka-mute po yung microphone nyo, Pastor. Ito, good afternoon, sir. Yes, sir. Okay na po. Okay. Actually, talagang sa inyong tatlo, sir, talagang sagad na ang mga narinig natin. Talagang very powerful na talagang encouragement sa mga narinig namin, sir. But ako, sir, konti lang. Maiksi lang itong akin sapagkat halos lahat po ay naibigay na po ninyo. But alam nyo, sir, in reality ay unang-una salamat sa salita ng Diyos, no? Na mayroon tayong pinagkukunan, batayan at application na dapat gawin. Alam mo, sir, ang ganda ng binasa mong talata dito sa Proverbs chapter 22. A good name is rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver and gold. So doon pala, sir, makikita mo na talagang yung pangalan talaga, no? Kasi ngayon, sir, ang reality ng buhay ng pamilya, especially sa mga pamilya na nakikinig, sa mga kabataan, nanay, tatay, kami po ay palaging humihiling sa inyo na hindi naman kami perfectong, ako personally, hindi ako perfectong tatay, I am not a perfect man, no? Pero at least pinipilit ko na ayusin talaga
dahil sa salita ng Diyos, no? At kaya nga ako napapasalamat sapagkat mayroong salita ng Diyos na batayan palagi. Yan ang patuloy nagbibigay sa atin ng kaayusan talaga. But very sad, Sir Maki, Sir Rudy, Sir Noel, sa panahon ngayon na realidad na aking personally nakikita sa ngayon, mas talagang maganda itong topic because emotion over principle. Na ngayon, sir, nakakalimutan na yung prinsipyo. Kundi ngayon ang umiiral ay ang tinatawag na emosyon. Lalo na pag-deal sa mga anak. No, sa mga anak. Of course, nung medyo maliit pa ay kaya pang i-deal ng ayos, but nung lumaki na, palaki ng palaki, then later on nagkaroon ng trabaho. Dito na parang nagkakaroon ng problem ang leader ng tahanan, no? Na nawala na doon yung prinsipyo na from the start, alam naman natin na yun naman ay na-deal. But very sad because yan yung danger na ngayon eh. Kagaya nabanggit nga kanina Sir Maki na kapag may trabaho na yung ating mga anak, ay nakakalimutan na yung prinsipyo at nanguna na yung emosyon pagdating sa bagay na, for example, yung gusto nang lumaya yung ating mga anak. Na paglaya na yon ay of course meron na silang tinatawag na pinapanghawakang prinsipyo na kung saan na hindi naman prinsipyo ng Biblia. Like, siyempre may trabaho na. So para bang tinatawag na, kaya ko na sarili ko. Kaya ko na at wag nyo na akong turuan. So diyan parang kapag doon ay bumigay ang magulang at hindi na hawak-hawak yung prinsipyo, doon na nadidiskaril ang bata, yung ating mga anak. Because of what? Dahil nawala na yung pinapanghawakang stand ng tatay. Kaya mahalaga talaga, Sir Rudy, Sir Mac, Sir Noel, yung prinsipyo na ating palaging narinig sa ating mahal na pastor, yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Kasi ito, wag na tayo magpaka-laot-laot pa. Tingnan na lang natin, especially sa mga nakikinig ngayon, ng kapwa ko tatay. Bakit nagkakaroon ng problema ang pamilya? Kayo makakasagot dyan. Sapagkat kung magkaroon ng problema, dahil yan sa bumitaw tayo. Aminin nyo mas hindi. Pero yun ang talagang katotohanan. Bumitaw tayo, nagsawa tayo, napatuloy, na ipaalala, ipanindigan sa ating mga anak na ito ang dapat nating gagawin. At hindi yung iyo ang masusunod. Now, of course, because of tapalan na, ito, hagisan tayo ng pera, ay wala na. Tamimi na tayo. Kahit nasabihin na nga sinasabi na, sige na, bahala na. Then saan na ngayon yung prinsipyo natin narinig? Kaya yun kapatid, yun siya nakakalungkot ngayon. Na, like, for example, sa pag-aasawa na lang ng ating mga anak minsan, okay, both side, babae, lalaki. Pag may manligaw na para bang wala na sa standard, of course, sige, pwede na yan. May pera naman eh. Then later on, babae, lalaki, ganun din. May pera naman, may pera. So, nasaan yung prinsipyo? Ang tanong, kagaya na sinabi ni Sir Maki niya about dealing, nasaan yung process? Nasaan? Dumaan ba sa proseso? Hindi. Kaya dyan sa ating simbahan, kapatid, alam ko maraming nakukunot noo because of course hindi sila nakaranas ng tinatawag na pag nag-asawa, hindi sila nakaranas ng kasal na maayos. Because of what? Because hindi dumaan sa proseso. Because of what? Yung emosyon palagi ang umiral at hindi na yung prinsipyo. Kaya kapatid, sa mga pamilya, kung hindi pa naman din hulan lahat, bumalik tayo. Balikan natin yung mga prinsipyo na ating natutunan mula sa salita ng Diyos. Patuloy na narinig natin sa ating mahal na pastor, kapwa ko tatay, nanay, mga anak. Huwag nating pagmatigisan ang puso natin. Bumalik ka na, ikaw na young people, bumalik ka. Kung nagwendang ka, bumalik ka ulit sa dati mong kinalalagyan. Nanay, tatay, huwag tayong magsawa na talagang ating patuloy na ibahagi sa kanila na itong dapat mong gawin at hindi yung inyong gustong masunod.
Kaya minsan, kapatid, alam niyo ang problem din, sir. Sir Maki, matatapusin ko na to. Sir Maki, Sir Noel, Sir Rudy, ang problema ngayon, no, kapag ang padre di pamilya ay humuna na, ibig sabihin, hindi na tumibay, hindi na matibay. At nadadala na sa emosyon. Yan na ang pagguho na kaguluhan ng pamilya. Right. Once again, mga kapatid, mga katatay, no, ulitin ko, ako personally, hindi ako perfectong tatay. Wala sa atin yan. But pilit kong pinaninindigan at pilit kong inaayos because walang ibang kapamaraanan ang mag-ayos yan kundi ang salita ng Diyos. Bumalik ka sa salita ng Diyos. Prinsipyo ng salita. Like this, a good name is rather to be chosen. Imagine mo, bakit sinabi yan ng Biblia? Maayos nga. O sabihin natin, maayos nga. Yung tawag sa pag-aasawa. Okay, lahat, everything mayroon. Tanong, dumaan ba sa tamang proseso? Yun ba talaga ikaw ng Diyos? Hindi. Wala yun. Kaya kapatid, wala pa rin higit pa dito sa ating pong napapakinggan patuloy na pag-aaral dito sa salita ng Diyos. Right. So, mga fathers, mga young people, di pa ulihan lahat, bumuelta ka. Yep. Bumuelta ka, huwag kang mababad sa mali mong direksyon. Bumuelta ka kung gusto mong maayos na buhay. Huwag kang bibitaw sa salita ng Diyos. Huwag kang bumitaw sa prinsipyo. Huwag yung emosyon ang pairalan natin. Because pag sa dulo niyan, iyak, luha ang aabutin mo dyan balang araw. Right. Tatay, ganun din. Ulitin ko, fathers, kami na mga nagsasalita dito sa inyo na narinig nyo, hindi kami perfecto. Hindi kami perfecto. But pilit namin inaayos ang aming buhay dahil sa salita ng Diyos. Prinsipyo ng salita ng Diyos. Yun lamang po, Sir Maki, Sir Noel, Sir Rudy, at sa lahat na nakikinig, mothers, fathers, young people, bumuelta ka, bumalik ka sa kung ano ang iyong naumpisahan. Thank you and God bless you, Tibel. Thank you, sir. Amen. Thank you po, Pastor Dexter. Alam niyo po, totoo po yan. Kaya dapat seryosohin po natin, mga kapatid, ang ating pong mga naririnig dito. Tandaan lang po natin that there is always much better sa emotional status sa ibabaw ng lupa na ito. At on how to deal with the emotional status of our children, ipaunawa po natin sila that there is always greater than the riches and the things of this world. Kasi tulad nga ng sinabi ko po, doon lahat nakabase ang kanilang emosyon ngayon sa mga bagay na kanilang nakikita at sa mga bagay na kanilang nahahawakan. Kaya let us teach them to be convicted sa mga bagay na naririnig nila. No? At huwag silang magtiwala doon sa mga material na bagay sa ibabaw ng lupa na ito. Alright? So again, I hope ay meron po tayo natutunan, no? Nasa process na tayo, natapos na din tayo sa purpose. Now let's see next week kung ano naman ang magandang maidudulot ng pain. No? Hindi sa lahat ng pain laging mahirap, no? At sabi nga sa pagbubuhat, no pain, no gain. Yan. So, yun ang i-achieve natin. Ano bang gain ang matutunan natin pagdating sa pain na matatanggap natin? So, we have the formula of our pastor. The formula is the process, the purpose, and the pain. So, alamin natin yan on how to deal with the emotional status of our children. Hanggang dyan po muna tayo ngayong tanghali po na ito. Once again, ay maraming salamat, Pastor Dexter. Thank you for being with us this afternoon. Ano po? At salamat po. At Thank you, sir. Thank you po. Patuloy po namin kayong pinapanalangin po dyan sa mission po natin dyan sa Mindoro. Salamat po, sir. Salamat po. At of course, salamat din po sa ating mahal na pastor at kasama po natin siya dito sa ating Facebook Live. Nagbo-monitor po siya. Thank you, Pastor Hill. And behalf of him, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch, ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, along with Sir Noel and Sir Rudy. At of course, sa amin pong mga live streaming staff and audio staff, cameraman. At kami po ay bumabati ng isang magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Ingat po kayo, mga kapatid. God bless you all and we will see you on the next episode of your favorite noontime show. Once again, this is The Baptist Lunch. To God be the glory. God bless you all.
Once I was lost in the darkness, but Jesus heard me when I cry. His grace is more than I ask for, because He brought this poor sinner to life. Now as I trust in my Savior, we walk hand in hand every day. Now I've had some joy and some sorrow, but with all of my heart I can say that here on this journey I found God faithful time after time. His grace overflows. Every need is surely met. Jesus has never failed me yet, 'cause He's been so good and I have been blessed. God has been faithful. I don't know how He could bless me more than He blessed me today, 'cause each day I come to His table, oh, He never pushed me away. I never dreamed I could stand here and tell you how good God has